Nagsisimula ang pelikula noong 1944 sa isang German concentration camp sa Poland na okupado ng mga Nazi. Isang batang lalaki na si Eric ang marahas na hiniwalay sa kanyang ina ng mga gwardyang Nazi. Habang hinihila palayo ang kanyang ina at isinasara ang mga pinto, sumisigaw si Eric at pilit na inaabot ang ina. Sa kanyang matinding dalamhati, may nangyaring kakaiba, nagsimulang yumupi ang metal na tarangkahan gamit lamang ang kanyang isipan. Ilang gwardya ang kinailangang pigilan siya, ngunit bago tuluyang bumigay ang tarangkahan, isang gwardya ang nakapagpabagsak sa kanya. Mula sa isang bintana malapit doon, may isang misteryosong lalaking nanunood ng pangyayari habang umiinom ng tsaa, tila may masamang balak. Samantala, sa Westchester County, New York, nakahiga si Charles Xavier sa kanyang kama nang biglang makaramdam na parang may kakaiba. Kinuha niya ang isang baseball bat at maingat na inikot ang kanilang malaking mansyon. Naabutan niya ang kanyang ina sa kusina na nagsabing kukuha lang siya ng merienda. Ngunit nagduda si Charles, matagal nang hindi pumapasok ang kanyang ina sa kusina. Who are you? My mother has never set foot in this kitchen in her life. And she certainly never made me a hot chocolate. Unless you count ordering the maid to do it. Nagbago ang anyo ng babae at lumitaw ang kanyang tunay na anyo, isang mutant na kulay asul ang balat. Sa halip na matakot, natuwa pa si Charles na may nakilala siyang katulad niyang mutant din. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Raven, at inanyayahan siya ni Charles na manirahan kasama ng kanyang pamilya, nangakong hindi na niya kailanman kailangang magtago o magnakaw ng pagkain. Balik sa kampo, ang siyentipikong si Sebastian Shaw, na nakasaksi sa kapangyarihan ni Eric, ay kinausap siya ng tila maghiliw tungkol sa tsokolate at henetika. Naglagay siya ng barya sa mesa at hinikayat si Eric na igalaw ito gamit ang kanyang abilidad na ipinamalas niya kanina. Nang hindi ito magawa ni Eric, ipinasok ni Shaw ang kanyang ina, at pinaslang ito sa harap niya. Alles ist gut. 2, 3. Alles ist gut. Ang matinding trauma ay nagpalabas ng kapangyarihan ni Eric sa marahas na pagsabog, ikinamatay ng mga gwardya at winasak ang silid. Tuwang-tuwa si Shaw nang matuklasang ang galit ang nagpapalakas sa kakayahan ni Eric. Iniabot niya ang barya at saka umalis. Lumipas ang panahon sa taong 1962. Sa Switzerland, si Eric na ngayon isang adulto ay nakaupo sa silid ng hotel, nagmumuni-muni habang pinaiikot ang parehong barya na ibinigay sa kanya ni Shaw noon gamit ang kanyang kapangyarihan. Tinutugis niya si Shaw, at dahil sa puot na laman ng kanyang puso, inihagis niya ang barya sa litrato ni Shaw na nakapaskil sa mapa. Sa Oxford, England, ibang landas ang tinatahak ni Charles Xavier. Sa isang bar sa universidad, niligawan niya ang isang babae na may magkaibang kulay ng mata, nahuhulaan pa ang paborito nitong inumin gamit ang telepatiya. Naiinggit si Raven at biglang sumabat sa kanilang usapan. Pag-uwi nila, nagtatanong si Raven tungkol sa kanyang anyo at patuloy na naguguluhan sa kanyang pagkatao, habang abala si Charles sa kanyang thesis tungkol sa mutation. Si Raven, na ngayoy ampon niyang kapatid, ay nakatira kasama niya at nagtatrabaho bilang waitress. Samantala, pumasok si Eric sa isang bangko dala ang gintong Nazi bar. Nang tangkain ng bangkero na i-activate ang alarma, ginamit ni Eric ang kanyang kapangyarihan upang hilain ang metal na pasta mula sa bibig ng lalaki, napilitan itong ibunyag ang kinaroroonan ni Shaw sa Argentina. Binalaan niya ang bangkero na manahimik at umalis. Sa kabilang banda, sa Las Vegas, inoobserbahan ng CIA agent na si Moira McTaggart ang ilang kilalang personalidad, kabilang si Colonel Henry sa labas ng Hellfire Club. Habang dumarating ang mas maraming makapangyarihang tao, na-distract ang kanyang kasama sa mga mananayaw, ngunit si Moira ay lalong naging matalim ang atensyon habang bumabalangkas ng isang plano. Nagsimula ang matapang na pagsalakay ni Moira nang maghubad siya hanggang sa panloob at naglakad ng may kumpiyansa papasok sa Hellfire Club. Sa loob, sinalubong si Colonel Henry ni Emma Frost, ang elegante at misteryosong kanang kamay ni Sebastian Shaw. Inihatid siya ni Emma sa marangyang kasiyahan, napapalibutan ng mga glamorosang babae, kasama na roon si Moira na nakihalo sa kanila.
Nang pumasok sina Emma at Henry sa isang pribadong kwarto, sinundan sila ni Moira, ngunit natagpuan niya itong walang laman. Samantala, inaalok ni Shaw si Henry ng isang mapanganib na plano, ang paglalagay ng mga American missile sa Turkey, na nagbabantang magdulot ng digmaang nuklear laban sa Russia. Habang nag-iimbestiga, nadiskubre ni Moira ang isang nakatagong mekanismo na nagdala sa kanya sa isang lihim na opisina. Doon niya napanood sina Shaw, Emma, Riptide, at Azazel. Pagkatapos bantaan ni Shaw si Henry, agad siyang dinala ni Azazel gamit ang teleportation technique nito. Ilang sandali lang, biglang lumitaw si Henry sa war room, iginigiit na maglagay ang US ng mga nuclear missile sa Turkey. Tumawag si Agent Moira para balaan ang mga opisyal, ngunit hindi siya pinaniwalaan at tinuring lang na baliw, dahil narito na ang colonel sa war room at imposible raw na nasa Hellfire Club pa din ang colonel. Sa ibang lugar, ipinagdiriwang ni Xavier ang kanyang pagtatapos kasama si Raven. Natuntun sila ni Moira, umaasang makausap si Charles tungkol sa mutation. Samantala, sa isang tahimik na tavern sa Argentina, pumasok si Eric at umorder ng serbesa, at napansin ang isang litrato na nagpasiklab ng kanyang galit. Sa isang mesa, nakaupo ang dalawang lalaking mga dating sundalong Nazi. Mabilis na pinagdugtong-dugtong ni Eric ang mga piraso ng palaisipan. Ngunit sa halip na umatake agad, nakisali si Eric sa kanila, kunwaring kaswal na nakikipag-usap at tinanong sila kung ano ang nagdala sa kanila sa Argentina. Tumagay sila ng sabay, ngunit habang dumadaloy ang alak, lalo't lalo pang tumilim ang mga tanong ni Eric. Sa huli, itinaas niya ang manggas ng kanyang damit at ipinakita ang kanyang tato mula sa concentration camp, ang marka na iginuhit ng mga Nazi noong digmaan. Isa sa mga lalaki ang biglang sumugod kay Eric na may patalim, pero malaking pagkakamali iyon. Mabilis niyang inagaw ang armas at siya ring itinarak sa kamay ng kalaban. Nakiusap ang lalaki, sabay sabing sumunod lang daw sila sa mga utos. Klasikong palusot. Nang tanungin nila kung sino siya, malamig siyang sumagot, ang halimaw ni Frankenstein, naghahanap ng kanyang lumikha, at ang lumikha na iyon, si Sebastian Shaw. Samantala, nakainom na si Xavier sa isang bar nang lapitan siya ni CIA agent Moira MacTaggart. Tinanong siya tungkol sa mga mutant, pero imbes na seryosohin, nilandi lang siya ni Charles. Nagbago iyon nang basahin niya ang isip ni Moira at nakita ang buong kaguluhan sa Hellfire Club. Biglang natauhan si Xavier at pumayag na makipagtulungan kay Moira. Sa kabilang banda, nasa marangyang yate si Sebastian Shaw kasama si Colonel Henry. Galit ang opisyal dahil hindi siya nabayaran, kaya naglabas ito ng granada. Kalmado si Shaw, inagaw ang granada at hinila ang pin, at inabsorb ang buong pagsabog na parang dagdag lakas lang. Lumalabas na isa rin palang mutant si Shaw na kayang sumipsip ng enerhiya at tila hindi tumatanda. Sa isang tapik lang, ibinalik niya ang enerhiya kay Henry na sumabog kaagad. Pagbalik sa US, dinala ni Moira sina Xavier at Raven sa CIA upang kumbinsihin ang mga pinunong opisyal tungkol sa mga mutant at malaking banta si Sebastian Shaw. Sa simula, walang naniwala sa kanilang mga sinasabi hanggang sa ipakita ni Xavier ang kanyang telepathy ability at inihayag ni Raven ang kanyang tunay na anyo. Dahil doon, napatunayan ng mga opisyal na totoo ang mga mutants at dinala sila sa isang sikretong pasilidad ng CIA pero sa tulong ni Moira, nakatakas sila at nagsimulang tugisin si Shaw. Sa dagat, nahabol na rin ni Eric ang yate ni Shaw at sinimulan ang pag-atake. Pero mabilis na gumanti si Emma Frost gamit ang kanyang telepathy, pinigilan ang kilos ni Eric at itinapon siya sa dagat. Habang dumarating ang US Coast Guard, naramdaman ni Emma ang presensya ni Xavier at tinakpan ang lokasyon ni Shaw. Sorry, a telepath. Walang nagawa ang Coast Guard, pero hindi nagpatinag si Eric. Ginamit niya ang anchor ng barko na parang wrecking ball at winasak ang yate. Tumakas si Shaw gamit ang submarine, ngunit muntik nang malunod si Eric habang hinahabol ito, hanggang sagipin siya ni Xavier. Pagkatapos noon, bumalik sila sa pasilidad ng CIA at sumama na rin si Eric kina Xavier at Raven. Doon nila nakilala si Hank McCoy, isang henyo at siyentipiko na itinatago ang kanyang pagka-mutant. Aksidenteng nailantad ni Xavier ang kanyang lihim, pero naging magkaibigan din sila.
Gamit ang makinang imbensyon ni Hank na tinatawag na Cerebro, nagsimula silang maghanap ng iba pang mga mutant sa iba't ibang panig ng lugar para bumuo ng koponan. Naglakbay sina Xavier at Eric sa pagre-recruit ng mga mutant kung saan may mga ilang sabik, mayroon ding walang interes, lalo na ang isang bugnutin na nagsabing, Go fuck yourself. "Oo, si Wolverine iyon." Samantala, alam ni Shaw na siya ay tinutugis ng CIA at ilang mutants, kaya't pinapunta niya si Emma upang makipagkita sa isang general ng Russia bilang kahalili niya. May bago rin siyang gamit, isang makinis na helmet na idinisenyo para harangin ang mga kapangyarihan ni Xavier na telepath. Balik sa pasilidad ng CIA, ipinagmamalaki ni na Xavier at Eric ang kanilang bagong buo na koponan ng mga mutants, bagaman si Xavier lang talaga ang tuwang-tuwa. Nakikita niya ang potensyal ng mga bayani sa kanila. Samantala, nananatiling nagdududa si Eric nang aprubahan ng CIA ang isang misyon para hadlangan si Shaw. Nagbabala si Eric na hindi pa handa ang mga bagong recruit, ngunit buo ang tiwala ni Xavier sa kanila. Balik sa grupo ng mga bagong recruit ng mutants, nagpakilala sila sa bawat isa at ipinakita ang kanya-kanya nilang mga kapangyarihan. Naunang pinakita ni Raven ang abilidad niya, at sumunod si Darwin na may kakayahang gawing baluti ang katawan at umadapt sa paligid para makasurvive. Sumunod ay si Banshee, na may kakayahang magbuga ng malakas na pagsigaw. Si Angel, ay may kakayahang bumuga ng apoy at magpalabas ng pakpak sa likuran niya. Ang huli ay si Alex, na may abilidad na magpakawala ng sonic wave. Pagkatapos nun ay nagparty ang grupo kasabay ng pagdating ni na Moira, Eric at Xavier. Bahagyang nanghina ang optimismo ni Xavier nang mahuli niya silang nagkakatuwaan na parang mga sobrang sabik na bata. Si Raven, na sinubukan pagaanin ang sitwasyon, ay naghayag na nakapili na silang lahat ng kani-kanilang codename. Siya pa nga ang nagbigay ng palayaw kay Xavier bilang Professor X at kay Eric bilang Magneto. Hindi naman natuwa si Xavier. Sa kabila ng pagiging inosente ng grupo, itinuloy ni na Xavier at Eric ang misyon. Samantala, nakakuha ng intel ang CIA na si Shaw ay makikipagpulong sa Russian Defense Chief sa Moscow. Dahil dito, ipinadala agad nila ang bagong buo ng mga mutants sa nasabing lugar. Dumating ang grupo sa Russian military retreat kung saan magaganap ang pagpupulong ni Shaw at ng Russian Defense Chief. Sa kasamaang palad, hindi sinasadyang nakadaan sila sa isang checkpoint. Mabuti na lang nakagawa agad ng plano si Xavier kung saan ginamit niya ang kanyang telepathy upang linlangin ang mga sundalong Ruso na walang tao sa likod ng sasakyan. Tagumpay nga silang nakalusot at pagdating nila sa lugar, ginamit muli ni Xavier ang kapangyarihan niya. Shaw sends his apologies, but he's indisposed. He asked me to come in his place. And between you and I, honey, I'm a lot better company. He's not coming. Dismayado ang grupo. Sa halip na si Shaw ang madatnan, ang assistant nitong si Emma ang isinugo. Dahil dito, inabort ni Moira ang misyon ngunit mariing tumutol si Eric. Walang takot niyang sinalakay ang mga gwardya gamit ang kanyang kapangyarihan. Sumunod din sa kanya si Xavier. Samantala, nilinlang ni Emma ang defense chief gamit ang telepath nang biglang dumating si Xavier at Eric. Pathetic. Nice trick. Go to sleep. Nagbago si Emma sa kanyang diamond form upang hadlangan ang telepathy ni Xavier, ngunit hindi pumayag si Eric. Where's Shaw? Eric, that's enough. Halos durugin na niya ito hanggang sa bumalik si Emma sa normal na anyo, kaya't nabasa ni Xavier ang kanyang isipan. Ang kanyang natuklasan ay kakilakilabot, plano ni Shaw na pasiklabin ang isang digmaang nuklear, naniniwalang mawawala ang mahihinang tao at magsisimula ang pamamayani ng mga mutants sa mundo. Samantala, nilusob ni Shaw kasama sina Azazel at Riptide ang pasilidad ng CIA at pinatay ang lahat ng mga gwardya doon.
Pagkatapos, ipinakilala ni Shaw ang sarili sa mga batang mutants. Nagsimula siyang magbigay ng matatamis na salita at inalok silang pumili, sumama sa kanya o maging kalaban niya. Ipinaliwanag niyang maaari silang kumampi sa kapwa nilang mutants o ipaglaban ang mga taong takot at galit sa kanila. Dahil karamihan ay nakaranas ng diskriminasyong iyon, tumagos ang kanyang talumpati. Umalis si Angel upang sumama kay Shaw. Tumindig si Darwin at nagpanggap na sasama rin kay Shaw. Ngunit habang palabas sila, pinatigas niya ang kanyang balat at tinakpan si Angel, habang si Alex ay naglabas ng kanyang enerhiya. Sa kasamaang palad, nasipsip lamang ni Shaw ang lahat ng atake. Pinatay niya si Darwin sa pamamagitan ng pagpuwersa rito na sipsipin ang sobrang dami ng enerhiya. Pagdating sa Moscow, minanipula ni Shaw ang isang general ng Russia, hinihikayat itong maglunsad ng mga missile patungong Cuba bilang tugon sa agresyon ng Amerika. Tinawag itong kalokohan ng general, ngunit ipinakita ni Shaw ang kanyang punto sa pamamagitan ng pananakot. Kalaunan, bumalik sina Eric at Xavier at nadatnan ng mga mutants na nagdadalamhati. Nang matanto ang panganib, nais sanang pauwiin ni Xavier ang mga ito, ngunit iminungkahi ni Eric na manatili sila upang ipaghiganti si Darwin. Madali niyang nakumbinsi si Xavier at sinimulan nilang sanayin ang grupo. Nang lumabas sa balita na magpapadala ang Russia ng mga missile sa Cuba, naghanda ang mga Amerikano para sa digmaan at nagpatupad si Pangulong Kennedy ng blockade. Samantala, dinala ni Xavier ang mga mutant sa kanyang lumang mansyon upang maging ligtas. Doon, tinulungan niya ang bawat mutant na hasain ang kani-kanilang kapangyarihan. Sa una ay nabigo ang mga ito, ngunit ginawa ni Xavier ang lahat ng makakaya upang palakasin ang kanilang loob at mailabas ang tunay na potensyal ng kanilang kapangyarihan. It's that struggle which is holding you back. Get set. Marks. Go. Well, this is just the prototype. The real one. Wonderful work, Hank. Thank you very much. All right, Alex. I trust you. I'm touched. Then you don't feel Here, let me comfortable help. with all that? Pagkatapos, hinamon ni Xavier si Eric na ipaharap sa kanila ang dambuhalang radar tower gamit ang kanyang kapangyarihan, pero nabigo si Eric. Dahil dito, tinuruan siya ni Xavier na may lalabas niya ang totoong potensyal ng kanyang kapangyarihan kung matututunan niyang kontrolin ang kanyang galit. So much more to you than you know. It's good, too. I felt it. When you can access all that, you'll possess a power no one can match. Si Shaw naman ay sumama sa fleet ng Russia upang matiyak na makakarating ang mga missile sa Cuba. Handang-handa na ang mundo sa digmaan at kumbinsido si Shaw na wala nang makakapigil sa kanya. Balik sa mansyon, kumatok si Hank sa silid ni Raven upang ipakita ang kanyang natuklasan. Gumawa siya ng serum na magtatago sa pisikal na anyo ng mutants ngunit hindi mawawala ang kanilang kakayahan. Noon pa man, hinihikayat siya ni Raven na gawin ito. Ngunit ngayong nagbago ang pananaw niya, tinanong niya kung kailangan pa ba talaga nilang magtago sa mga tao. Pareho nilang hiniling na maranasan man lang na magmukhang normal. Kinuha ni Hank ang hiringgilya upang iturok ito sa kanyang sarili. Pinipigilan siya ni Raven, sinasabi na maganda na siya sa kanyang anyo at patunay na ang kanilang mga nagawa na hindi na sila kailangang magtago. Ngunit iginiit ni Hank na ang kanyang malalaking paa at ang likas na asol na anyo ni Raven ay hindi maganda. Iniwan niya ang isang hiringgilya kay Raven at umalis, habang umiiyak siya sa mapanakit na salita. Samantala, nagkaroon din ng pagtatalo sina Eric at Xavier, ipinahayag ni Eric na nais niyang patayin si Shaw, samantalang pilit siyang pinipigilan ni Xavier. Sa kanyang laboratorio, tinurok ni Hank ang serum at natuwa nang makita niyang nagiging normal ang kanyang mga paa. Ngunit panandalian lamang ang epekto, bumalik din ang kanyang anyo at mas lalo pang lumala ang kanyang mutation kung saan tumubo ang balahibong asul sa buo niyang katawan. Sa kanyang kalungkutan, lumapit si Raven kay Eric, na nagbigay ng kapanatagan sa kanya, siya ay perpekto sa kanyang tunay na anyo. Wala siyang kailangang itago. Subalit kabalintunaan naman para sa pananaw ni Xavier. Ayaw niyang ipakita ni Raven ang tunay nitong anyo upang maiwasan ang panghuhusga ng mga taong makakakita sa kanya.
Tumitindi ang tensyon sa pagitan ni Raven at Xavier nang akusahan siya ni Raven na mas pinipilit niyang makuha ang pagtanggap ng sangkatauhan kaysa gawin ang tama para sa mga mutants. Para kay Raven, ang idealismo ni Xavier ay isang anyo ng pagtanggi, ngunit iginiit ni Xavier na lumalaban siya para sa kapayapaan. Raven. Kinabukasan, nakakita si Xavier ng isang sulat mula kay Hank na iniimbitahan silang pumunta sa base militar. Pagdating nila sa kanyang laboratorio, nadatnan nila itong magulo. Habang nagtataka sila kung ano ang nangyari, natagpuan nila ang mga espesyal na kasuotan na dinisenyo ni Hank para sa kanila. Nang nakasuot na sila ng mga iyon, nagtungo ang grupo sa airbase. Lumabas si Hank sa bago niyang anyong bughaw na halimaw at ipinaliwanag na hindi gumana ang lunas at sa halip ay napalakas pa nito ang kanyang mutant genes. Pinanatag ni Raven si Hank at tiniyak sa kanya na mas maganda ang anyo niya ngayon at wala nang dahilan para magtago. Sumang-ayon si Eric at nagbigay ng papuri, ngunit Don't mock me. Hank, put him down immediately, please. sa kabila ng tensyon, tinanggap ni Hank ang codename na Beast at naghanda ang koponan para sa labanan. Lumipad ang grupo patungo sa naval blockade, umaasang mapipigilan ang napipintong digmaan. Nanginginig ang kapaligiran habang parehong naghahanda sa tunggalian ang mga puwersang Amerikano at Ruso. Kapag ang cargo ship na may dalang nuclear missile patungong Cuba ay lumampas sa hangganan na itinakda ng mga Amerikano, dito magsisimula ang digmaan. Hindi handa ang mga Ruso sa digmaang ito kaya nagkaroon ng bagong utos kung saan pababalikin nila ang cargo ship. Sa kasamaang palad, patuloy pa ring sumusulong ang cargo ship, ang hindi nila alam ay pinaslang na pala ni Shaw at ng kanyang pangkat ang mga tripulante upang manatili itong nakasulong at hindi na mabawi pa at lalong magpataas ng banta ng gyera. Dahil dito, ginamit ni Xavier ang kanyang telepathy upang kontrolin ang isang commander ng Ruso at pasabugin ang cargo ship na may dalang nuclear bago ito makatawid sa linya. Son of a... That telepath is powerful. Sa ilalim ng dagat, mabilis na pagtanto ni Shaw na narito na si Xavier at kanyang grupo kaya lumipat siya sa reserbang plano, kung saan ginamit niya ang nuclear core upang palakasin ang sarili at nagsuot ng helmet para harangin ang telepatiya ni Xavier. Hirap silang matrak ang kinaroroonan ni Shaw sa radar kaya napagtanto nilang maaaring nasa ilalim sila ng dagat. Dahil dito, nagboluntaryo si Banshee na gamitin ang kanyang abilidad upang matunton ang lokasyon ng submarine ni Shaw. Natunton nga ni Banshee ang submarine ni Shaw at binigyan ng hudyat si Eric. Hinila ni Eric mula sa kailaliman ng submarine, ngunit isang tornado attack ang inilunsad ng kalaban at nagsanhi ng pagbagsak ng jet at ng submarine sa may dalampasigan. Stop! Azazel. Nahanap ni Eric si Shaw at naglaban sila. Hindi umubra si Eric sa lakas ni Shaw. This is our time. We are the future of the human race. This world could be ours. Hanggang sa inalis nito ang helmet at sinakop ni Xavier ang isipan ni Shaw dahilan para maparalisa ito. Sa nakapangingilabot na sandali, sinuot ni Eric ang helmet ni Shaw at dahan-dahang idiniin ang baryang minsang ginamit upang pahirapan siya hanggang bumaon ito sa bungo ni Shaw na ikinamatay niya.
Nakiusap si Xavier kay Eric na magpakita ng awa, ngunit niyakap ni Eric ang paniniwala ni Sean na ang mga mutants ang hinaharap ng sangkatauhan. Natupad ang kanyang pangamba ng magsanib puwersa ang Amerikano at Ruso upang sabay na magpakawala ng mga missile laban sa mga mutants. Pinahinto ni Eric ang mga missile sa kalagitnaan ng himpapawid gamit ang kanyang kapangyarihan at ibinalik ang mga ito sa hukbong sandatahan. Nakiusap muli si Xavier na piliin ang kapayapaan, ngunit tumanggi si Eric. Nagkaroon ng matinding laban sa pagitan ng dalawang magkaibigan. Nagawa ni Xavier na mailihis ang atensyon ni Eric, ngunit sa huli ay natalo siya. Habang handa nang umatake si Eric, nagpaputok si Moira ng baril. Madali itong naharang ni Eric, maliban sa isang ligaw na bala na tumama kay Xavier sa gulugod. Labis na nasindak ang buong koponan habang nagmamadaling lumapit si Eric, inalis ang bala, ngunit huli na dahil naparalisa na si Xavier. Sa galit, halos sakalin ni Eric si Moira ngunit pinigilan siya ni Xavier. She didn't do this, Eric. Muling sinubukan ni Eric na hikayatin si Xavier na sumama sa kanyang layunin, ngunit nanatiling nakatuon si Xavier sa mapayapang pakikipamuhay. Nang mapagtanto nilang magkaiba ang kanilang landas, lumakad palayo si Eric, kasama sina Raven, Angel, Riptide, at Azazel. Mas pinili ng mga ito na sumunod kay Eric at malungkot na nagpaalam si Raven kay Xavier. Si Xavier na ngayon naka-wheelchair na, ay bumalik sa kanyang mansyon kasama ang natitirang mga mutants. Sinimulan niyang buuin ang plano para sa isang paaralan ng mga kabataang may kakaibang kakayahan. Si Moira, na ngayon nag-aalaga sa kanya, ay nangakong pananatilihin lihim ang lokasyon ng paaralan. Ngunit, sa pagdududa ni Xavier kay Moira na baka hindi ito mapagkakatiwalaan, binura niya ang alaala nito sa pamamagitan ng isang halik. Sa huling eksena, pinalaya ni Eric si Emma Frost mula sa kustodiya ng CIA. Suot ang bago niyang uniforme at lubusang niyakap ang kanyang pagkakakilanlan, ipinahayag niya ang kanyang bagong pangalan. Magneto.